Let me be as gold and precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin, deep within. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your Kumusta mga kapatid at mga magulang? Miyerkules na naman at tayo pong muli ay magsama-sama sa pagbubulay-bulay ng napakadakila at napakayamang salita ng ating Panginoon sa gabing ito. Ang ating pong teksto na ating pagbubulay-bulayan ay matatagpuan po natin sa aklat ng Galatia, Kabanata 5, mga talatang 22 hanggang 23. At ito po ay very common na po sa atin. No, madalas na po natin itong napapagbulay-bulayan. Ang sabi doon, Galatians chapter 5 verses 22 to 23, but the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such these things, there is no law. Muli mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Tonight, we will talk about kahinahunan. One of the fruits of the Holy Spirit.
Kung titingnan natin mga kapatid, sa panahon natin ngayon, parang mas pinahahalagahan ang pagiging palaban. Mabilis magalit at laging may huling salita. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng ibang uri ng lakas. Gentleness is not weakness. It is strength under God's control. Ang kahinahunan po ay ang kakayahang manatiling mahinahon kahit may dahilan tayong magalit. Ito po ay isang pusong nagpapasakop sa ating Diyos. At kung titingnan natin, Jesus is our greatest example of gentleness. Sa buong ministeryo po ng ating Panginoong Hesus, makikita po natin ang kanyang kahinahunan. When He was insulted, He did not insult back. When He was falsely accused, He remained faithful to the Father's will. His gentleness never made Him weak. It revealed His divine strength. Minsan iniisip natin na ang malumanay na pagkatao ay madaling apihin. Pero pinatunayan ng ating Panginoong Hesus na ang kapangyarihan ng kahinahunan ay nagpapanalo. Di ba? Ang Panginoong Hesus ay makapangyarihan at pinili niyang maging mahinahon at maging mapagpakumbaba. Gentleness reflects a heart changed by God. Opo, hindi natural sa tao ang maging mahinahon. Natural sa atin ang gumanti, magalit at ipaglaban ang ating pride. But the Holy Spirit works in us. Our responses begin to change. Instead of anger, we choose grace. Amen? Instead of revenge, we choose forgiveness. Amen and amen. Instead of harsh words, we choose words to heal. Kaya mga kapatid ko at mga magulang, ang tunay na kahinahunan ay bunga ng patuloy na pagkilos ng Diyos sa ating pong mga puso. Gentleness has the power to change our lives. Ang isa pong mahinahong salita ay kayang magpatahimik ng galit. Ang isa pong mahinahong puso ay kayang magdala ng kapayapaan sa pamilya, sa trabaho, at sa magulong sitwasyon. A gentle Christian becomes a powerful witness of Christ. People may forget our arguments, but they will remember how we treated them. Kapag nakita po ng mundo ang ating kahinahunan, nakikita rin po ng mundo ang karakter ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Kaya mga kapatid, patuloy nating tignan, saan po ba tayo sinusubok ng ating kahinahunan? Saan ba tayo dinadala nito? Sinusubok ba tayo sa loob ng ating tahanan? Sinusubok ba tayo sa ating trabaho? Sinusubok ba tayo sa ating paaralan o maging sa social media? O sinusubok tayo dun sa mga tao na mahirap mahalin? Every difficult person is an opportunity to display the fruit of the Holy Spirit. Hindi po natin ito kayang gawin mag-isa. Hindi po natin kayang gawin ng sarili nating lakas. Ang kailangan po natin ay ang tulong ng Diyos sa bawat araw. Kaya ngayong gabing ito,
Mga minamahal ko mga kapatid at mga magulang, before reacting doon sa situation, ang gawin natin, manalangin tayo. Before we speak, pag-isipan muna natin kung yung sasabihin ba natin ay makakasakit sa damdamin ng ating kapwa. Before become anger, remember how Christ has been gentle with you. Let us become believers whose gentleness points people to Jesus. Nawa makita ng ating pong pamilya, makita ng ating mga katrabaho, makita sa ating buhay, makita ng community na ang buhay ng bawat isa sa atin ay tunay na binago ng Panginoon. Because true strength is not found in raising our voice, but in surrendering our hearts to God. Kaya mga kapatid at mga magulang, patuloy tayong pinaalalahanan na maging mahinahon sa bawat araw. Amen.
sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng kahinahunan. Salamat po sa halimbawa ng aming Panginoong Jesus na naging mahinahon at naging mapagpakumbaba kahit sa gitna ng pagdurusa. Aming Diyos, patawarin mo kami sa mga pagkakataong naging mabilis kaming magalit, magsalita ng masasakit, at patuloy naming pairalin ang aming pride. Dalangin po namin, O Diyos, na punuin mo nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang ang bunga ng kahinahunan ay makita po sa aming buhay. Turuan mo po kaming maging mahinahon sa loob ng aming tahanan, sa aming trabaho, sa aming paaralan, at saan man kami naroon, O Diyos. Nawa ang aming mga salita at kilos ay magbigay ng kapayapaan at magdala ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Dinadalangin ko rin po sa iyo, O Diyos, sa gabing ito, ang aking mga kapatid at mga magulang na mayroong mga pinagdaraanang pagsubok, suliranin, at mga hindi magagandang sitwasyon na nararanasan. Lord, katagpuin mo nawa sila sa gabing ito at maranasan po nila ang kapayapaan na nagmumula po sa iyo. Nawa ang kanilang mga suliranin na kinakaharap ay patuloy pong magkaroon ng kasagutan na ikaw lamang po ang siyang makapagbibigay. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na nasa balik ng karamdaman. Patuloy mo po nawa silang hipuin mula ulo hanggang talampakan at maranasan po nila ang kagaling at kalakasan na nagmumula sa iyo. We know, O God, na ikaw ang great healer. Ikaw ang manggagamot simula noon magpahanggang sa panahon namin ngayon. Kaya umaasa kami na tutugunin mo po ang aming panalangin para sa aming mga kapatid na ito. At gagamitin mo pong instrumento, O Diyos, ang mga gamot na kanilang iniinom, ang doktor o ang mga doktor na tumitingin sa kanila, or kung meron mang mga procedure, Panginoon, na ginagawa sa kanila, ikakasangkapanin mo po ito upang ang kalakasan ng kanilang panlupang katawan ay patuloy na manumbalik. Dalangin ko rin po ang kanilang pamilya na patuloy na nag-aalaga sa kanila. Ang kalakasan, kapanatag at kapayapaan ay kanila pong maranasan sa araw-araw. Muli dakilang Diyos, ang hiling po namin sa gabing ito
punuin mo po ang aming puso ng kahinahunan upang sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng sitwasyon na dumating sa amin, maging mahinahon kami at patuloy na nagtitiwala sa iyong nais. Ito po ang aming panalangin na mayroong pagpapakumbaba sa makapangyarihang pangalan ng aming dakila at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. At ngayon mga kapatid, humayo kayo ng may kapayapaan at kahinahunan. Naway puspusin kayo ng Panginoon ng kanyang pag-ibig, biyaya at kapangyarihan upang maipakita ninyo ang bunga ng banal na Espiritu sa inyong pang-araw-araw na buhay. Maranasan nyo rin ang masaganang biyaya at pagpapalang nagmumula sa Panginoon, magmula ngayon at magpakailan-kailan paman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen.